Sinasabi ng system na natapos na ang epekto ng acupuncture technique, at gumaling na ang daloy ng iyong mana. Napaatras naman si Grid at nagpapasalamat ito, at sa isip-isip nito na ang acupuncture technique ay isang one-time skill. Nakakagamit na siya ng skills ngayon, ginamit ni Kruger ang kanyang legendary Tailor Eye. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na tigilan niya na ang pag-a-analyze sa kanya. Siya mismo ang sisira sa kanya, umatake si Grid at ginamit nito ang link. Naglabas naman ng maraming tela ang legendary Tailor para harangan ang pag-atake ni Grid. Sinasabi ng system na ang Black Flame ay na-activate. Sa susunod na 10 minuto, gagawa ng item ang legendary Tailor na si Kruger. Ginamit ni Kruger ang applique, nagtataka at sa isip-isip ni Grid na isang piraso lang ng tela ang hamarang sa barrage attack ng link na pinalakas ng Black Flame. Ito ba ang proteksyon ng system? Naiinis at sinasabi ni Grid na pinuprotektahan siya nito habang gumagawa siya ng item? Ano ang dapat niyang gawin pansamantala? Ang oras ay pera, alam niya ba? Ngunit, iyan ay isang hindi kapani-pani walang bilis. Kahit sa dexterity niya, mahirap na ang pagtahi ng dalawang klase. Ginawa niya ang lahat ng iba't ibang tela na parang isa. Yan ang kasanayan ng isang legendary tailor, hindi ito ang oras para humanga. Hindi siya gumagawa ng mga item sa gitna ng laban dahil bored siya. Sinusuri niya ang kanyang mga item gamit ang Tailor Eyes at gumagawa ng kagamitan para labanan ang mga ito. Isang kakayahan na sinusuri ang kalaban sa real time at nakakakuha ng isang kalamangan sa labanan. Sa paghusga sa layout ng mapa na ito, walang anumang opening para sa isang pag-atake. May kailangan sa sitwasyon na ito, mayroon siyang eksaktong bagay. Kailangan dumistansya ng 80 na metro, tumatagal ng 2 minuto, pero kung mananatili pa rin siyang ganyan, wala namang problema. Gagamitin niya ang guaranteed instant death, sa sandaling mawala ang barrier, tatapusin niya siya ng one shot. Sinasabi ng system na lumipas na ang 10 minuto, tapos na ang crafting ni Kruger. Bigla na lang pinakawala ni Grid ang kanyang guaranteed instant death. At sinasabi nito na kahit sa fixed position, nakakabaliw ang recoil. Kung ang gumamit nito ay si Ira, na mas mababa ang strength, siguradong madidislocate ang braso niya. Anyways, paano naman ang instant death bullet na yan? Ito na ang wakas, tinamaan si Kruger sa kanyang ulo. At mapapansin naman na nanunood si Stick sa 62nd Island. At sinasabi nito na my goodness, nakalimutan niya, ang panahon ni Grid ay nagtatamasa ng mga siglo ng kapayapaan dahil sa mga nagawa at sakripisyo ng mga nakaraang alamat. Dahil mas kaunting undead ang ipinanganak mula sa kamatayan, tiyak na kulang sila sa karanasan. Nabigo siyang bigyan siya ng babala tungkol sa kahinaan ng isang mapayapang henerasyon. Ang instant death ay ang pinakamalakas na pamamaraan na nilikha, na may kakayahang kumitil ng buhay sa isang blow, pero gumagana lamang ito sa mga buhay na nilalang. Hindi ito gumagana sa undead na walang buhay na para nakawin. Umatake na si Kruger at sumisigaw, nagtataka at sinasabi ni Grid kung bakit. At paano ito nangyari? Gumamit siya ng 2,000 mana bullet diretso sa ulo niya, tapos, ayos lang siya. Nagpakawala na si Kruger ng maraming karayom, at gumamit si Grid ng swift movement, para harangan ang mga ito. Sinasabi ng system na ang daluyan ng dugo mo ay tinamaan. Ang HP recovery ay nablock sa loob ng 20 segundo, nakatanggap ka ng 1,570, 1,642, 1,370 na pinsala. Hindi niya ito malalabanan, naganap ang magkasanib na abnormalidad. Ang iyong kaliwang braso ay paralisado sa loob ng 13 segundo. Hindi niya ito malalabanan, bumabaliktad ang daloy ng iyong mana. Maging maingat sa paggamit ng mga kasanayan, hindi niya ito malalabanan. Napapamura at sa isip-isip ni Grid na yung gaps lang sa 3 layers armor yung pinupuntirya niya. Ganito ginagamit ang dexterity stat sa labanan, ginamit ni Grid ang magic missile. Sinasabi ng system na hindi na-activate ang magic missile. Makakatanggap ka ng HP damage na katumbas ng 3 beses ng mana na natupok ng magic missile. Napapasigaw na lang si Grid sa kanyang nakukuhang pinsala. Sa isip-isip ni Grid na ang acupuncture technique ay isang one-time skill. Kung siya ay makakatanggap ng pinsala, ay trigger niya ito ng magic missile, na gumagamit ng hindi bababa ng mana. Umatake si Grid at ginamit nito ang Pagma's Sword Dance, Link. Sinasabi ng system na ang option effect of the Sword of Enlightening Burning Passion and Selflessness ay na-activate.
Fire attribute dagdag na pinsala plus 30%, fire damage 5,000. Ang target ay nagpapawalang bisa sa apoy, ang option effect of the Sword of Enlightening Burning Passion and Selflessness ay na-activate. Ang dark attribute ay nadagdagan ng pinsala ng plus 30%. Ang target ay nagpapalakas ng darkness, ang dark attribute ay nadagdagan ng pinsala ng plus 10%. Ang darkness ay minsan nagiging lakas para sa undead. Ang target ay nakarecover ng 78,500 HP, nagulat naman dito si Grid, at sa isip-isip nito na hinaharangan niya ang kapangyarihan at apoy ng Link, habang piling inaabsorb lamang ang mga kapaki-pakinabang na dark attribute effect. Para makakuha ng mga effect na ganito mula sa mga damit na ginawa niya. Kahit bilang isang undead, isa siyang super-named NPC na may hindi kapani-paniwalang katalinuhan. Sinasabi ng system na ang option effect of the Sword of Enlightening Burning Passion and Selflessness, at ang Black Flame ay na-activate at ito ay nag-explode. Nabigo ang target na ma-neutralize ang Black Flame. Nakagawa ka ng 667,940 pinsala, nakangiti at sa isip-isip ni Grid na gumana ang Black Flame. Ito ba ay isang hiwalay na katangian mula sa kadiliman na maaaring kontrahin? Mabuti, kung paulit-ulit siyang nagtutulak ng ganito, gumagana ito kahit papaano. Umalis si Kruger sa kanyang kinakatayuan, at lumipat ito sa ibang lugar. Nagtataka at sinasabi ni Grid na bakit siya umalis sa gitna ng labanan. Huwag niyang sabihin sa kanya, siguro, hindi ito maaari. Sinasabi ng system na sa loob ng 20 minuto, ang legendary tailor na si Kruger ay gumagawa ng isang item. Sumisigaw at sinasabi ni Grid na gumagawa na naman siya. Isang kakilakilabot na paraan upang masira ang daloy. Anong klaseng pattern ito, nakaka-drain, sa isip-isip ni Stick na hindi tulad ng mga naunang tagapag-alaga na nagpapagaan ng higit na mga pisikal na kakayahan, ito ay isang estilo ng labanan na nagbabago sa pamamagitan ng paggawa. Natural, habang mas matagal niya siyang iiwanan sa paggawa, nagiging mas malakas si Kruger, sa huli ay natalo ang mga challenger. Sa huli, ang pagsira sa crafting barrier ay dapat ang tamang sagot. Ano kaya ang iniisip ni Grid sa ngayon? Nagpalit si Grid ng kanyang damit, at sinasabi nito na alam niya na siya ang orihinal na overgeared, pero may pride din siya. Isang item sa loob ng 20 minuto, sige, gagawa din siya. Galit na sinasabi ni Stick na bakit niya sinusubukang ayusin ito gamit ang crafting skill. Ito ay content ng labanan, kaya dapat niyang subukang basagin ang barrier. Sa orihinal, ang Kruger Raid ay idinisenyo tulad ng Fossil Raid ni Helgao, kung saan makakahanap siya ng paraan para masira ang barrier. Sa isip-isip ni Grid na hamina ang apoy dahil hinukay nila ang mga fossil. Ngunit sa sandaling nakita niya ang barrier bilang proteksyon ng system, natural na mahirap itong hanapin. Ito ay ang nakakagulat, gayunpaman, ang ganap na bentahe ng isang NPC ay ang protektado ng system. Sinasabi ni Grid na dapat niyang simulan ang apoy sa pamamagitan ng white phosphorus wood, tama ba? At walang hangganang kumpiyansa ng taong ito na matamasa niya ang parehong kalamangan at manalo pa rin. Sa isip-isip ni Grid na pagkatapos ng Belial Raid at puksain ng Iron Armor Squad, ang kasalukuyang level niya ay umabot na sa 348. Mayroon siyang 2,260 intelligence at intelligence gear na nakasuot, mayroon siyang mahigit 20,000 mana. Sa loob ng 20 minuto, ayon sa teorya, makakapaghanda siya ng higit sa 80 alarm-enhanced magic missiles. Kapag nawala na ang crafting barrier, maaari niya siyang sirain gamit ang concentrated firepower, kaya hindi na siya mag-aalala pagkatapos. Handa na ang insurance, kung hahamunin niya siya, ngayon na ang oras. Isang crafting showdown sa pagitan ng mga alamat, noong second national competition, nagulat siya sa ganda ng mga item na ginawa ng ibang blacksmith kahit na tumagal lang ng ilang oras. Ang pangunahing aral na natutunan niya noon ay oras at probabilidad. Akala niya noon, ang paggugol ng mahabang oras sa proseso ng paggawa ay ang tanging paraan upang madagdagan ang pagkakataong lumikha ng magagandang item. Ngunit kahit na may maikling oras ng paggawa, kung gumawa siya ng sapat na mga item, lilito ang ilang mga namumukod tangi. Kung tinataasan niya ang mga posibilidad sa pamamagitan ng paggugol ng mahabang oras sa isang item ng mabilis. Hanggat ang kabuuang halaga ng pagsisikap ay pareho, ang martilyo ay magbubunga ng mga resulta ng naaayon. Kaya ang laban na ito ay isang paligsahan ng bilis. This time, magiging factory manager na rin siya,
Wala na namang gamit dito, di ba? Sinasabi ng system na 18 minuto ang natitira bago mag-expire ang barrier ni Kruger. Sa isip-isip ni Grid na marahil dahil mahina ang undead sa sunog at pagsabog, siya ay nagbabantay laban sa fire-based explosions sa buong panahon. At mula ngayon ay mas agresibo na niyang kokontrahin ang mga ito, kailangan niya ng isang bagay na lampas sa kanyang inaasahan. Isang item na nagpapalakas ng kulang niya sa explosive power at maaaring gawin at gamitin sa loob ng 18 minuto. Naglabas si Grid ng isang pulang bagay, at sinasabi nito na pinipili niya ito. Red Lightning Summon ang orb, tumatawag ng pulang kidlat mula sa langit. Pansamantalang pinapataas ang lakas ng pag-atake ng kagamitang armas at binibigyan ito ng katangiang kidlat. Tumatagal ng 1 minuto upang ipatawag ang kidlat, at ang summoner ay mawawala ng 10% ng kanyang HP pagkatapos. Biglang may malakas na pagsabog sa ginagawa ni Grid. Sa isip-isip ni Grid na hindi ito masyadong epektibo laban sa mga eksperto, at hindi niya ito ginamit dahil sa pagkaantala sa pagitan ng pag-activate at epekto. Ngunit ang Red Lightning na nagdudulot ng mga pagsabog sa impact point, at ang Sword of Passionate Selflessness. Isang perfect combination sa sitwasyon na ito, ang kakulangan sa paggamit ay maaaring malutas sa pamamagitan ng permanenteng paglakip nito sa isang sandata, ngunit ang Red Lightning Summon ng orb ay hindi classified bilang isang crafting material, kaya imposible yun. Sinasabi ni Grid na dapat ito ay mainit, at inutusan nito ang God Hands na painitan niya ito at ilagay sa anvil. Ginawa naman niya ito, pero mukhang pati siya ay nasunog. Sinasabi ni Grid na dapat inilabas niya rin ang orb. Kulang talaga siya sa work sense, sa isip-isip ni Grid na bakit parang nanlilisik ito sa kanya. Ngunit kung malutas niya ang umiiral na issue, kaya niyang pasabugin si Kruger pabalik ng kidlat, habang nagbabantay lang siya laban sa apoy. At mayroon siyang kakayahan na maaaring gawing posible. Legendary Blacksmith's Modification, Level 1, 63.2%. Muling binibigyang kahulugan ng isang item na may 100% na pag-unawa at muling itinatayo ito sa isang bagong anyo. Ang bawat item ay maaari lamang baguhin ng isang beses. Ang bilang ng mga posibleng pagbabago ay tataas ng isa sa tuwing tumataas ang kakayahan. Sinasabi ni Grid na gawin na nila ito, siya ang nagdisenyo ng Sword of Passionate Selflessness, kaya nasa 100% na ang pangunawa nito. Makakakuha lamang siya ng isang pagbabago, ngunit ito ay isa ng top-tier weapon, kaya wala siyang alalahanin. Hindi lang siya ang nag-evolve sa panahon ng labanan, kung magagawa niya ito sa loob ng 20 minuto, siya na isa din legend, ay magagawa rin ito, sinasabi ng system na ang 18 minuto ay lumipas na, natapos na ni Kruger ang kanyang item crafting, sumisigaw at pasugad na si Kruger, si Grid ay hindi pa natatapos, at nakatitig at nakangiting sinasabi nito na Master Craftsman versus Master Craftsman, tingnan nila kung kaninong likha ang mas maganda.